Justo ex-ombudsman nagsalita na VP Sara bawal kasuhan. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng musika ng politika. Ayon, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan si General Macanas at ang kanyang The General's Viewpoint. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. The General's Viewpoint, ipagpatuloy natin. Tungkol sa pahayag ni former Ombudsman Samuel Martires dito sa kinikilos ngayon ng bagong ombudsman. Unang sabak pa lang niya, BP Sara ng target. Kaya reklamo si Senator Bato na bakit first order of the day ninyo, BP Sara kaagad, tirahin, busisihin ang SALN, titignan ang kanyang paggamit ng confidential funds. Ang dating Ombudsman Samuel Martires, retired Supreme Court Justice with everything na nasa kanyang credentials. Ito ang sabi niya. Ang ganda. Hindi siya, meaning VP Sara, hindi siya pwedeng kasuhan dahil siya pa rin ay impeachable officer. Oh, ha? Ayan si ex-ombudsman Martires, sabi niya si VP Sara ay hindi pwedeng kasuhan dahil siya ay impeachable. Ano ba yun? Non-impeachable, impeach. Hindi pwede ma-impeach, yun na yun. Aba, yan ang ombudsman. Diba? Siyempre tayo kinatatakutan nga natin, diba? Parang naiinis tayo dahil pag naging ombudsman yan, alam naman natin na si VP Sara ang punteryado. Diba? Pero ito sinasabi ng ex-ombudsman, syempre ito ex-ombudsman. Mas sanay na sanay ito kaysa dun sa bago. Hindi raw pwedeng kasuhan si VP Sara, hindi pwedeng ma-impeach. Aba. Hintayin nyo na lang na hindi siya Vice President. Former Ombudsman Martires. Sana makinig kayo. Tama yung may nabasa akong post ni Attorney Wilfredo Garrido. Sabi niya, can the new Ombudsman go after Vice President Sara? The answer is no. Dahil ang power ng ombudsman doon lang sa mga government officials and employees, except ang hindi nila pwedeng galawin mga impeachable officer kasama ang Vice President. So parang parang si Boying wala pa ring power. Yan mga katunay, good news ito kahit pa paano. Kasi syempre, ex-ombudsman na yung nagsabi. Kung siya magkasalita ng ganyan, kung hindi naman totoo yung sinasabi niya na, di ba, syempre, kahihiyan niya yun. Paano siya naging ombudsman kung, di ba? Pero ito, yung ombudsman na mismo, yung dating ombudsman na nagsabi, na hindi pwedeng yung ombudsman dyan sa mga impeachable na mga ganto-ganyan. So parang hindi pwedeng umepal-epal si Boying dito. Hindi nila pwedeng kasuhan ang members of Congress. Hindi niya pwedeng kasuhan ang members of Judiciary. And I think pati yung mga members ng Constitutional Commission. Kita nyo nga kung yung Kongreso hindi pwedeng kasuhan ng ombudsman Yung vice pa kaya. Pero kasi nakakainis lang kasi dito.
Alam naman natin, sinabi ni ex-ombudsman Martires na bawal kasuhan ng vice. Oh. Kaso ang problema, no, sinabi nga nila they can bend the law. Pag kay BP Sara, basta sa mga Duterte ang usapan, we can bend the law. Yun ang problema doon. Kapag sila nag-bend the law, basta gagawin na natin lahat ng paraan. Huwag lang makatakbo to si Sara Duterte sa 2028. We can bend the law. Yun ang mahirap doon. Dahil dyan sa bend the law na yan. Lalo na to, si Boy naniniwala sa bend the law. Kagaya ng COA, COMELEC, CHR, ano pa ba yung ibang Constitutional Commission. So may limit ang powers pala ng ombudsman. Ang galaw ngayon ng bagong ombudsman, BP Sara kagad. Oo. Ayun. Kaya nga napapaghalataan Napakalaki ng problema ngayon, VP Sara agad yung kinalabit. Stick to the plan. Okay. Basta tayo sa people who reacted. 14,000 people who reacted. 11,000 ang nag-like. 2,900 ang nag-love. Ibig sabihin halos 99% umaayon kay Ombudsman Martires. Ang 178 tumatawa. I don't know sinong tinatawanan. Si Boying Rimulya o si comments. Musika ng politika. Sabi, tingin ko ang purpose niya dyan ay absuelto. I-absuelto sila Tamba at Saldico para hindi na ma-impeach si BBM. Kuya, hindi kasi parang ang nangyayari, parang pinoprotektahan nila yung isa't isa Diba, kita nyo naman lahat ng pwesto is inaakupahan na nila. Diba? Kumbaga hindi na sila magtitira dyan ng hindi nila kaalyado, hindi nila kabagang. Kung kinakailangan lahat tayo dito magtotropa tayo rito. Kailangan ma-secured natin ito. Yun ang nahahalata ko. Talagang yung mga Duterte at mga kaalyado lang ng mga Duterte ang talagang nagiging matinik na kalaban nila dyan. Kasi hindi lang naman basta kalaban, hindi katulad ng Dilawan, kahit sabihin natin na kalaban ng administrasyon ng Dilawan nun, hindi naman sila gano'ng kalakas nun Hindi ganun katindi, hindi nga sila pinaglalaban gano'n. Pero eto, yung mga Duterte, di ba? Alam nila sa sarili nila na napakalakas na kalaban ng mga Duterte. Pagdating sa eleksyon, pagdating sa mga tao, di ba? Halos yung mga tao pinaglalaban ng mga Duterte. Di ba? Doon sila natatakot. Kaya talagang kung kinakailangan ma-secured nila ang pwesto, ma-secured nila yan. Hindi na tayo para maging untouchable na tayo rito. Parang ganun ang nangyayari. Kuya Hans, in the Philippines, impeachable officers are high-ranking government officials who can be removed. Andali na lang. Ryan Maliaw. Yes, tama. Nasa executive branch si BP kabilang ng presidente. Siguro naman alam din ni Boying yan. Diba? Alam niya sa sarili si ex-ombudsman Martires, alam niya Alam din ni Boying yan. Kaso nga lang, syempre, yung sinasabi ko kanina, kung naniniwala talaga siya at gusto niya talaga yung bendalo. O kaya iutos sa kanya, we can bendalo. Sige, alright, we can bendalo. Bendalo na. Lucina Balauro, salamat sir, gabayan niyo po ang BP. Aurora Pantig, kahit di siya naupong ombudsman, impeachable na si Remulla sa dami ng kaso niya. Remember, nothing is permanent in this world. Baka ang kakala nila dire-diretso silang 7 years na mag-ombudsman. Paano pag 2028? Example, Ombudsman Mercedes Gutierrez. Naupo siya panahon ng GMA. Tama ba yun? GMA? Oo.
Nung nawala si GMA, dumating ang Pinoy Aquino administration. Pinalitan. Inimpeach nila. Oh. Mercedes Gutierrez napilitang nag-resign. So, huwag kayong pakasigurado. Kaya ngayon nga huwag pa kasi kung sakasakali na iba ang mananalo sa pagiging presidente. Kaso nga lang sinasabi ko kanina, kung sinesecured na nila, 'di ba? Kung talagang wala na, hawak na nila lahat kahit mag-eleksyon sa 2028 at saka ma-impeach si BP Sara, 'di ba? Talagang magdidire-diretso sila. Kaya nga habang ito maaga pa pinaghahandaan na nila yung ball game. 'Di ba? Hindi para kumilos sila kung kailan malapit na. Kitang-kita sa ginagawa nila ngayon. There will always be a day of reckoning, sabi ng ating Tatay Digong. Yes. Enjoy. Kumbaga yun na lang ang hihintayin natin. Kumbaga ipagpasa Diyos na lang natin yung mga nangyayari ngayon, no? Na sana, no? Alam nyo, tayong taong bayan, magkaroon tayo ng katarungan. Tayo yung kawawa dito Hindi naman sila. 'Di ba? Siyempre, yung mga Duterte, kawawa din dahil talagang binabaon sila dito. 'Di ba? Kumbaga, nagiging matibay lang sila dahil hindi sa pagiging matapang din nila, kundi dahil nakikita pa rin nila yung suporta ng taong bayan sa kanila. Yun yung nagpapatibay din sa kanila. Kaya tayong taong bayan din, dapat tayo maging matibay din. No? Huwag tayong papanghinaan ng loob. Kaya tama yung sinasabi ni General Macanas na darating din naman ang panahon na mangingibabaw ang katotohanan, ang katwiran, ipaglaban mo. Itong 3 years, nalalabi ng BBM administration, gawin nyo ang gusto nyong gawin. But then, hindi nila. So, relax lang po tayo, mga kadides. Hindi nila pwedeng kasuhan si BP Sara. Ayun. Dahil impeachable officer siya. Pwede lang Sana next nga. year. Dahil matapos na yung 1-year ban ng Supreme Court. Yun. So, February 6. Pag nag-file ang Kongreso, nagsampa ng impeachment complaint, that's the only time na pwedeng mag-investigate ang ombudsman in relation to that impeachment filed against. Kumbaga pinaghandaan na nila yan No? Kumbaga ang ombudsman hindi pa pwedeng pero yung sa 2026 sa isang taon, no? Ayan, nagpalit na sila ng Senate President. Na alam nila na pag na naman yung mga congressman na impeachment kay BP Sara, pwede nang makapasok. Pinaghahandaan nila masyado. Tsaka ngayon, sinasabi ni General Macanas, saka papasok ngayon si Boying para mag-imbestiga. Ganyan. Ako. DBP, that's the only... Huling-huli mo yung ball game no? Huling-huli mo yung istorya nito. Yan lang, magawa ng For now, wala. So, anong gagawin? Siguro, busisihin daw yung busisihin daw yung statement of assets and liabilities. Baka may makitang butas ba? Ala style ex-Chief Justice Renati Corona, nakita nila butas ng ng SALN, kaya inimpeach nila. Panahon ng Pinoy administration. Bakit pinag-initan ng Pinoy administration ang ating late Chief Justice? Kasi nagdesisyon ang Supreme Court under Corona na pabor sa mga farmers at nawalan ng malaking area ang Luisita, Hacienda Luisita. Kung sino yung gumawa ng tama, yun pang inipit. Kawawa. Hindi naman hindi naman naiba sa atin yan Kung sino yung gumagawa ng tama, yung pa iniipit. Kaya ngayon, kung sino yung mga gumagawa ng tama, sila pa yung naiipit. Yan naman talaga Parang tuloy ang tingin ko sa sa gobyerno. Kailangan pag tumakbo kang politiko, kailangan walang yaka Yun yung qualified Diba? Kasi kapag walang yaka, diba? Kung mukha kang pera, kung maano ka, marami kang kaibigan.
Pero kung ikaw is diretso ka, patas ka, no? Taong bayan ang nais sa isip mo, gusto mo silang tulungan, gusto mo malutas ang bansa, ang dami mong kaaway. Imbis na maraming matuwa sa'yo na kasama mo, hindi sila natutuwa sa gusto mong gawin. Ang natutuwa sa'yo, taong bayan. Yun naman ang mahalaga eh. Gaya sa mga Duterte, taong bayan ang natutuwa sa mga ginagawa nila. Pero yung mga kasama nila dyan, no? Sa gobyerno, hindi natutuwa sa ginagawa nila. Kaya yan ang ginawa sa kanila. Pero ang taong bayan, pilit silang binubuhat, pilit silang pinaglalaban. Ang ating former Chief Justice Corona. But then, namatay siya, I don't know, kailan ba siya namatay? Panahon pa ng Aquino administration. But then, exonerated siya, na-clear ang pangalan niya dahil lumabas ang desisyon ng Sandigan Bayan, walang problema sa kanyang salin. Kaya, yung verdict ng impeachment court, ito, sina Soto, sila ang nag-convict kay Chief Justice Corona noon. Soto, kasama na yan si Lacson. Yung mga maraming nakaupo ngayon. Sila ang nag-convict kay the late Chief Justice Corona. Kaya ito, impeachment na ito, political talaga ito. Oo, politika yan. Ang tunay na desisyon, yung Sandigan Bayan. Walang problema ang salin ng Chief Justice Corona. Kaya ito, hinahanapan lang nila ng butas ang BP Sara natin. Yes, tama. Baka sakaling may butas, may discrepancy sa kanyang salin. But hindi ako worried. Bring it on. You can never put a good man. You can put a good man or woman down. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.